Kakapasok lang, biglaan to. PBBM, grabe, nangyari, bumaliktad na. INC, umamin, nagulantang si Tamba, iyak. Siyempre, itong balitang ito ay nagmula kay News PH. Ayan ha, siyempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento ukol dito sa videong ating mapapanood. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ang binalita ni Banat Bay na ang INC po, ang pamunuan po ng INC, Iglesia ni Cristo, ay tutol dito po sa People's Initiative. Aba, kung totoo po yan, game changer yan, no? Sa ating pong kampanya. So, bihira kong pinanonood si Bay. Pero kanina kasi, alam ko po game changer yun. Pag po yung Iglesia nagpahayag na sila po ay tutol, no, dito po sa nagaganap na PI, malaking bagay po yun dahil alam nyo naman po, hindi po natin maitatanggi na malaki po yung impluensya, no, ng pamunuan po ng Iglesia ni Cristo pagdating po sa politika sa Pilipinas, no? Yes, talaga napanood ko yan. Yung tungkol nga dyan sa Iglesia na tumututol sila dyan sa PI. O kitang-kita nyo naman siguro, no? Kitang-kita na ng inyong dalawang mata, no? Na pati Iglesia na ni Cristo ay tumututol niya na dyan sa People's Initiative na yan. Hindi lang yung taong bayan, hindi lang ang mga senador, at hindi lang yung iba, pati na rin Iglesia ni Cristo na alam natin na isa sa malaking samahan talaga. Kaya kapag may mga eleksyon talaga, sila yung mga pinupuntahan na gustong makuha yung mga boto nila. No? Malaki yan. Hindi na po natin yung kinakailangan talakayin. Pero totoo po yan. Halos lahat po ng politiko, mapa-local, mapa-national level, talagang nakapila po yan sa Iglesia ni Cristo tuwing may magkakaroon po na eleksyon. Hindi ko alam kung ito ay inaamin nila o lihim o ito ay lihim na lantad na may kaisahan po yung mga miyembro, yung mga kasapi. Kasi alam natin yan lahat eh. Saksi tayo, maski sa local level, sinusubaybayan natin. O sino ba yung sinuportahan ng iglesia? Sinuportahan ba si mayor? Sinuportahan ba si congressman? Talagang po yan, no? Meron pong bigat, no? Pagka sinuportahan ka ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po nagsalita yung, kung totoo di umano yung kay Banat Bay tinawagan siya na isang opisyalis, no, sabi ni Banat Bay naman itong itinataya niya ang kanyang sariling kumbaga yung kahihiyan dito sa tao na to na talagang mapagkakatiwalaan niya to, no. So game changer po yan kasi yung mga politiko po na nasa balad ng alakanin dito po sa pagsusulong ng People's Initiative o kukontrahin nila, malaking bagay po. Lalo na po, alam naman natin, lahat po yan. Ang hindi lang po tatakbo sa darating na 2025 election, yung President, Vice President, at saka yung 12 senador. Lahat na po, no? Yung kalahati ng Senado, yun pong mula Governor, Mayor, Vice Governor, sa lahat po ng local. Tatakbo po yan, kasama po yung mga congressman. Kaya, nako magiging mainit na naman ang eleksyon niyan sa 2025. Tatakbo na naman, magpapalitan na naman ng mga mayor, congressman. Ayan, tapos ay, mga nasa Congress, oy! Ayan, gumagawa kayo ng ganyan na ikinababad trip ng taong bayan. Tapos kayo sa 2025 pala is magkakaroon na ng eleksyon. Nako hindi kaya Hindi kasi 'di ba, imbis na pabanguhin mo yung pangalan mo, imbis na ipakita mo sa mga tao na ako ang karapat-dapat sa boto nyo, ako ang karapat-dapat maupo sa posisyon na ito. Pero kitang-kita nyo naman ang ginagawa nyo ngayon. Halos nagkakaroon na kayo ng batik sa taong bayan. 'Di ba? Malapit na ang eleksyon. Ang inyong pangalan ay hindi nyo iningatan. Di
Siguro sabi ng mga kalaban nyo ngayon yan, ng mga sa Congress, no? Sa congressman. Oh, malaki na pag-asa natin ito. Ang dami na nababadtrip ngayon dito sa congressman na to. Sa mga congressman na to. Eh di pag kinalaban natin yan, mananalo tayo. Ganon, yung pumapasok sa isip nila. So, paano kayo ngayon yan? Kayo kasi, dapat ipakita nyo sa tao na karapat dapat kayo. Hindi yung ganyan. Kasi talaga pinapahamak kayo ng PI, pati kayo napapahamak kayo. Natutuwa po tayo no kung itong balita na to ay may katotohanan kasi malaking tulong po 'yan no sa pag-awat ng posibleng manipulasyon no dito po sa kasi lahat sinasabi nila na ito ay strictly economic provision lang ang gagalawin pero wala po tayong tiwala. Wala po tayong tiwala diyan na hindi po gagalaw 'yan ng mga political no itong mga lalo na po diyan sa Kongreso kasi sa totoo lang po kung ite-trace po natin yung pinagmulan nitong gulo pati yung biyakan diyan sa Uniteam kung ite-trace po talaga natin yan alam naman natin na yung paninira kay Sara Duterte no diyan nagsimula yan kay BP Sara napakalakas ngayon sa kabila ng paninira hindi pa rin po bumagsak yung popularidad ni BP Sara napilitan po sila ng ibang way no hindi na po obra na presidente kasi kahit na anong gawin hindi umaakyat wag na nating sabihin na si Speaker Romualdez. Laos na kasi yung ganyang paninira Talagang taktika na ng mga dilawan yan. Iba na ang panahon ngayon. Di ba? Kumbaga, kaya mo sinisiraan ng mga tao, kaya mo sinisiraan yan, no? Yung politiko, yung tatakbo, si VP Sara, di ba si PBBM, siniraan, wala ding nangyari. Di ba? Kasi ngayon, nakikilala na ng mga tao at kilala ng mga tao kung sino yung tamang kandidato, kung sino yung tama na pwede nilang paupuin. Diba? Alam na nila, hindi sila bulag, hindi sila bingi sa mga nangyayari. At alam nila yung kapasidad o karakas ng tatakbo na yun. Pati nga yung kalokohan ng tatakbong iba, alam na rin ng mga tao ngayon. Kaya hindi na sila malalanse. No? Kaya si VP Sara ngayon, kahit sinisiraan nila, is napapansin nila na mataas sa survey. Kaya ngayon patuloy ang tulak. Siguro yan, yung PI na yan, no, mapapirmahan yan para talaga hindi, no, para talagang maharang ang pagtakbo ni VP Sara sa pagiging presidente. No, kung tatakbo siya. Diba? Pero sa tingin ko sa nangyayari ngayon, kahit ayaw ni VP Sara ngayon o nung mga nakakaraan, baka mamaya maitulak siyang tumakbo bilang presidente. Diba? Kasi sa ginagawa sa kanila, sa mga Duterte at sa kanya. Diba? Pero kung maayos naman siguro ang naging treatment sa kanya ng mga dati niyang kasama na ngayon ay kinakalaban siya. No? Pero si BBBM, kasi wala naman silang problema na PBBM, di pa naman natin nakikita na nagkakaroon ng awayan sa dalawa. Yung iba na nakasama nila sa Uniteam, alam nyo na, kita nyo na nga sa litrato. At ngayon, di ba, doon lang siya nagka-problema. Doon lang sila, no? Mamaya mainis siya, di ba? Bigla siyang tumakbo. Kaya ngayon gagawa sila ng parang para maharang yun na hindi makatakbo si BP Sara. Kasi nga, malakas yan Pag tumakbo yan, lakas ng laban yan, may posibilidad na maging presidente yan. Di ba? Lalo silang hindi makakaporma ngayon, kaya hanggat maaga pa, pok. Pinupokpok na nila, di ba? Wag natin sabihin na si Speaker Romualdez ay hindi umaakyat yung popularity, lalo na po sa presidential survey, no? Samantalang si Sara Duterte nangunguna po sa lahat. No, kahit siraan nila nangunguna presidential pa rin. Survey. So ibig sabihin, eto po, kaya po biglang nabago po, biglang tsa-tsa na yung pinag-uusapan. Ayon nga kay Senator Amy Marcos, yung nagpanukala po na magkaroon ng tsa-tsa, baguhin ng saligang batas, meron pong kagustuhan na maging prime minister. No? Kung hindi po makuha sa presidency, kukunin sa pagiging prime minister yung pamumuno sa Pilipinas. Katawa-tawa naman tayo. Oo. Yung sa survey, 0.3.
Wala pa pong 1 point. Siya po yung mamumuno sa buong Hindi, Pilipinas. at saka napakapangit naman nun, no? Okay lang sana kung magiging prime minister ka, kung malaki yung nakukuha mong boto, at saka alam ng taong bayan na talagang malaki yung nagagawa mo dito sa Pilipinas. Malaki yung naitutulong mo. Ultimo, kahit sa lugar mo na lang siguro. Di ba? Kailangan ganun. Kaso nga, wala namang nababalitaan eh. Ngayon lang talaga may nababalitaan na tumutulong, yung pangalan nandun, nakalagay. Diba? Hindi kasi katulad ng iba ng politiko na talagang kilala mo na maraming tumutulong. Mabuti pa nga si Leo Marcos, nakikita mong tumutulong. Si Francis Leo Marcos, shout out po kay Francis Leo Marcos. Ayan, hindi, bilib ako dun sa taong yon. Tumatakbo ng senador, no? Pero natatalo siya. Pero pinapakita niya pa rin na tumutulong siya kahit natatalo siya. Di ba? Oh. Di ba kasi, kapag natalo na sa eleksyon, ilang beses na ako natatalo, di na ako tutulong dyan. Di ba? Hindi na ako bibigyan ng magsasayang na ako ng pera. Di ba? Pero sila tumutulong sila. Pagpalagay natin may issue si Francis Leo Marcos na ganon. Pero, ang kagandahan kasi doon is hindi siya nagsasawang tumulong. Di ba? Kahit natatalo, hindi para sa eleksyon lang. Kahit si Willie Ong, nakikita nyo naman, tuloy-tuloy pa rin sa pagbibigay ng mga libreng kaalaman, 'di ba, sa YouTube. No, tungkol sa mga sakit-sakit, kung paano mo re-resolve. Ganun 'yun eh. Marami pang iba. Hindi lang sila. Yung iba kasi tumutulong lang ngayon kasi malapit na eleksyon. 'Di ba? Malapit na. Dapat makikita mo yung mga tao na wala pang eleksyon, tumutulong na. Kahit matalo, tumutulong siya. Ganun 'yun. So kung ikaw tatakbo kang prime minister, kung sino man 'yon, hindi ko na banggitin. Dapat naman siguro kahit isa sa mga senador, no, sa 24, yung matumbasan niya yung dami ng boto nun. Kasi milyon yun. Diba? O kaya sumubok muna siya mag-senador. Ngayon, kapag nag-million ano siya, edi baka pwede siya kahit paano. Pag nag-top 4 siya, di ba? Ganun yun. Hindi po ba nakakatawa yun? Ini-itsipwera natin yung kagustuhan nating mamuno sa buong Pilipinas na si VP Sara Duterte. Okay. So, hindi pa man kumpirmado, hindi pa man nagsasalita yung kasi ang laki ng hindi po 'to yung usual na walang pananagutan no. Yung sa paliwanag ni Banat Bay, maniniwala ka na galing talaga 'to sa iglesia. Una, talagang kilala niya yung tao, talagang parang kuya o kapatid o parang tatay niya, parang ganun yung yung tapos ikalawa, yung question na bakit sa kanya sinabi at hindi sa press, ayaw nga ilabas ng press. Nagsabi yata, ayon kay Banat Bay, nagsabi yung pamunuan na ayaw nila, tutol sila sa PI, hindi po naglalabas yung media ng pagtutol ng Iglesia ni Cristo. Kaya po napilitan ng ipadaan sa mga isa sa pinakasikat na kahit hindi po natin itanggiman natin yan lahat, paulit-ulit ako rito, bagamat hindi po kami magkakasama, si Maharlika, si Banat Bay, yan po mga malalaki talaga ang influensya niyan sa kita nyo, pag nagsalita yung mga yan yung binabalita ng mga vlogger, paminsan-minsan. Paminsan-minsan si Badong, di ba? Nakikigamit. Syempre naman, so, si Sir Badong. Sana po, totoo. Kasi kung totoo po yan, marami po matutuwa. Isa na po ako ron. Hindi, pero narinig ko yun parang tutol naman sila Ayaw naman nila sa PI na yan kasi hindi naman talaga maganda Di ba? Ang iglesia naman siguro hindi naman papanig yan sa mali. Kung alam nilang mali, hindi nila papanigan. Diba? Syempre, sila ang masisira niyan. Alam naman natin na talagang isa sa kinikilala na reliyon, yung samahan niyan, yung Iglesia ni Cristo at nire-respeto. 'Di ba? Kahit yung mga kapitbahay namin dito, karamihan talaga mga iglesia. At saka bumibilib din ako sa mga pangaral nila ng Iglesia ni Cristo. Kaya shout out po sa inyo sa mga Iglesia ni Cristo. Kasi may kaibigan ako Iglesia ni Cristo, dating daan. Hindi ako namimili, Katoliko ako, pero hindi ako namimili ng mga bumibili, nakikinig ako sa mga aral nila. Ang impluwensya ng iglesia grabe po yan. Oo, lakas niya. Kami hanggang local level, tinitignan namin yan, nakasubaybay kami. Mga kakilala namin iglesia, may endorsement na ba? May in-endorse na sa simbahan niyo. Kasi hanggang local po yan
Mula presidente hanggang local, yung support ng Iglesia ni Cristo, hindi nyo na matatawaran. So, maraming salamat po kung totoo na talagang kayo ay tutol sa PI. Matatauhan po yung ibang mga, yung marami pong mga maraming mga congressman. Hindi ako po, alam ko po yung kalalagyan ko sa buhay, no? Hindi po tayo nakikipagmataasan sa kanila. Dahil tayo po, sabi ko nga sa inyo, level-level yan. Iba po yung level nila Maharlika at saka ni Banat Bay. Iba naman po yung mga level natin. Tayo, kumbaga sila, tayo mga maglulupat. Di naman. Kumbaga, tayo yung mga vlogger na maglulupa di ba? Yung mga nakatambay pa rin sa Dolomite, ganun po yung classification natin. Anyways, susubaybayan po natin yan kung kasi hanggang ngayon umaga yata yan blinag ni Banat Bay hanggang gabi wala pa po reaction yung Iglesia di ba? At wala pa rin po sa mga media na kasi malaking kasiraan sa mga nagsusulong yan Kung kayo media ang dami niyong resources para alamin kung totoo. Kaya malamang sa hindi, totoo yan. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News PH. At syempre, yung boses na yon na ginamit ni News PH ay nagbula kay Sir Badong Aratales. Ayan, mga katunay, ha? Talagang ang iglesia ay tumutol. No? Ayaw nila dyan sa PI na yan. Kahit hinto nyo na yung PI na yan. Mga... Kasi parang mura din yung PI No? Parang siyang Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.